sa atin ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magsuluhod bilang paggalang sa banal na Espiritu. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, walang kupas, noon ngayon at kailanman. Kung di humato lang tao, di sinsana'y walang pagkakamali ito. Kung di nagsasalita, di sinsana'y walang narinig ang kapwa. Kung hindi nangutya, di sinsana'y hindi mababahala. Subalit lahat ng gumagawa ng ganito pawa, may takda. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat mas matimbang ang pananagutan ng taong may kaalam at karunungan sa larangan ng kabanalan na di batid kung anong ginagampanan. Kaysa taong mangmang na di batid ang kasalanan na patuloy niyang ginagawa, mapagpapaumanhinan dito sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano nga ba nakalalaban ang laman at katawan sa isang kabanalan at kabutihan na di taglay ng nilalang? Paano nga ba maglilibiyag ang apoy na kay liit lamang kung hindi ito sisilaban at ito ay susulsulan? At yan ang tao. Lumalaki ang usapin
sa mga sulsol na nilalang. Lumalawak ang kaguluhan ng taong walang kaalaman. Maliban ang nais ay laban-laban. Subalit, ang nagmimithi ng kabanalan, tinutunto ng matuwid na daan at iniiwanan ang liku-likong landas nang hindi ito matunguhan. Paano nga ba matutupad ang kalooban ng Ama sa damdamin at kalooban ng iba ang iniisip? Kailan may di matutupad ang layunin niyang kabutihan, kundi mimithiin na ito ay tuptin at gawin. Paano nga ba napalalaki ang tiyan ng tao na ganang hindi naman nakikita at di binobomba? Subalit ang amang di nasisilayan, tarok batid kung paano ang dahilan. Kaya tao magnilay at magbulay, ano nga ba ang inyong karunungan? Kung ang karunungan nyo ay tunay na sa inyo nagmula, di sinsanay batid nyo kung kailan kayo mamamatay. Kung ang karunungan ng inyong kaalaman na ang amang hindi ninyo natutunan, yan ang pawang katotohanan, may kaparusahan. Subalit kung inalam nyo ang katotohanan at pinagtibay nyong gawin sa buhay, patotoo rin naman, kakamtin nyo't tatamuhin ang buhay na walang hanggan. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Mahirap kong tudluin, sambitin ng mainam, ganang di naman lahat kayo'y nakaunawa sa tinuran ng isang batang kung mas danay bata lamang, kung magtatanong kayo bakit ito'y tinupad at ginanap. Yaw na nga ang magsusuring walang kaalaman, subalit ang may pandama ay nakadarama. Kaya't kung tuwirang nabaybay nyo lahat ng tinudlo niya, nabatid niyong hindi siya nagluwal na totoo. Pinatotohanan ko lamang kay Constancia mga binigkas ko, habang kaniid ko siya sa madaling araw na walang nakakakita. Maliban ako at maliban siya na magkaniid kaming dalawa, kaya't sinong hahamak at tututol sa tinuran ko. Maliwanag akong nagpapatotoo sa lahat ng tao, ngunit di batid kung paano mangusap ako. Maliban ang mga nakadarama at dumadama ng totoo upang matanto nilang hindi man nakikita yung nangungusap na Ama, sa puso nila'y naroroon nakatahan siya. O aking mga minamahal na tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Alalaon baga, ang papilay sinusulatan, ngunit may pansulat kayong hawak sa kamay. Subalit ang inyong kaisipan aking natatalaan na wala kayong nakikitang gumagalaw. Ang inyong damdamin, hindi nyo matatarok, di nyo maarok kung ano ang kalaliman. Subalit akong may taglay na di nyo man masilayan, tarok hanggang kaloob-looban. Alalaong baga, ano baga ang kung nasang sa inyo'y ituran. Wala akong ibang mithin, kundi kayo'y aking gisingin at pukawin. Kung magkagayon at kayo nagigising at napupukaw ang damdamin, maririnig ninyo lahat ang panawagan ko sa inyo na mainam. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Mapapalad kayong naglalayon, nagnanasang talikdan ang unang buhay at harapin ninyo ang panibagong pamumuhay. Nayaon nga ang layon at nasa ng Amang sa inyo ay nakikipagtotoo upang masilayan nyo ang liwanag na taglay na walang kamatayan, sapagkat ito'y mananahan sa diwa nyo at kalooban upang buong nyong katawan ay matanglawan. Sapagkat itong layon ko, ang lahat ay magliwanag at nang mahawi ang dilim. Alalaong baga, sikat man ng liwanag, pagbubukang liwayway, kung paano ito nabubuksan, di nyo maganap ng turuan ang inyong isip at sarili kung paano gagawin. Subalit yung Amang hindi nyo nakikita, mapapabatid kung paano ibinibigay ang liwanag ng inyong katauhan. Kung magkagayon at nasa liwanag kayo, epata, mga buksan kayo. Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos?
bilang katauhan, pinupuri ko ang Ama at pinasasalamatan. Sino ako para pagtiwalaan? Subalit, maraming salamat at ginamit ka bilang Espiritu. Ginagalang ko sa iyong nasa katawan. Bagamat sa gulang, halos anak ka na lamang. Ngunit ang wika nga, walang bata, walang matanda. Sa larangan ng paggamit ng Espiritu, nasa pagtotoo at pagtanggap ng tao. Kaya, maliwanag ang katotohanan kung ang hinahanap lamang ng tao ay liwanag, wala nang madidimla ng isipan. Ngunit, sino nga ang makapagtitibay sa totoo kung ang hanap ay sanlibutan? Kumisa nagtataka ang tao bakit hindi mapagbago at di magbago ang gustong baguhin at mapagbago. Paano mo bang babaguhin sarili mo kung ang sarili mo hindi mo kayang baguhin, gayon din ang gusto mong magbago? Sapagkat wala namang makapagpapabago kahit kanino maliban ang nagpapabago ng panahon. Buhay bang Ama? Kaya, kuminsan sasabihin ng tao, tuturuan pa yung kapwa niya, ba't ka ba maniniwala dyan? Ba't ka ba maniniwala dyan? Ngunit walang kabatiran kung magkamisan. Kung anong mithiin mong ayaw kang papaniwalaan ng tao, kapag pinihit ng Ama isip mo, walang magagawa ka tao. Buhay bang Ama? Kaya, ang sino mang totoong nakakakilala sa Ama, kailanman ay hindi magtutura ng masama sa kapwa-tao niya, sapagkat alam niya ang balik sa kanya, kung paano'y babalik nang di niya nakikita. Kaya kapag natuto na sa Ama, timbagang pinidlabi ang ginagawa ng bawat isa, na sa kanya ay nakadama at kumilala, yaw ng patutong Espiritu niya ang nakatahan sa katawan, at bilang templong tahanan, yaw ang katawang lupa niya. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang Ama, ang Anak ay di marunong manumbat. Sa makatuwid, ang Espiritu niya ay batal. At nang dahil banal, patuturin ng taong tinataglayan ng banal, ay di kailanman magsasalita ng kasinungalingan. Ngunit bakit, paanong nasasabi ng iba? Hindi naman ay ako tumalikod sa Diyos. Sa makatwid, kung di ka tumalikod sa Diyos, alam mo dapat ang nadama mo noon, alam mo dapat kung ano ang nakita mo noon. Ngunit binulag na ang tao kapag iba na laman ang isip at damdamin niya. Hindi naman nanaig kung anong nakita niyang mabuti, papakliin na yun sapagkat ipananaig niya na ang sinasaktan at nagdamdam. Ngunit ano ang kapalit niyan habang nasasaktan at nagdaramdam? Kaya ang habilin sa tuwina, alisin ang pagdaramdam, patayin ang puot sa damdamin. Upang sa gayon, mabuhay ang pag-ibig na magbibigay lakas, sigla ng damdamin at kalooban. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Ang taong nagsisimula sa hanap buhay, kakapa-kapa, parang nagpipiko, iniiwas niya yung paa niya sa mga guhit, baka siya ay mataya. Parang nanghuhuli ng tutubi, hindi niya alam kung mahuhuli. Subalit, kapag naging bihasa mo na, naging gambay mo na kung anong negosyo at hanap buhay mo, para ka na lamang lumalagok ng tubig, lunok ka ng lunok. Buhay bang Ama? Gayon din naman ang pakikiisa sa pananampalataya. Sa unang di mo pabatid at wala ka pang alam sa katotohanan, parang kay hirap mong tupdin at gawin. Subalit,
sa pagsusumakit at pagsusumikap mo dahil totoo kang nagbabago at nais mong makilala at totoo ang Ama, naging bihasa ka man din at dalubhasa ka sa kanyang karunungan. At nang maging dalubhasa ka, natutunan mo ang kayabangan, ito'y hindi mo nagagawin kailanpaman. At naging marunong ka, nalaman mo ang masakit sa kapwa mo, ay masakit din sa iyo na marapat mong huwag gawin nang hindi ka gantihan ng Ama mong di nasisilayan ng mata. Iiwasan mo na rin yan. Subalit katakataka naman ang mga nagsasabing, ako yun sa Diyos. Sinasamba ko'y Diyos, ngunit di ako naniniwala sa tao. Maniwala ka muna sa kapwa mo nang magtiwala sa iyo ang Diyos mo. Sapagkat kung hindi ka naniniwala sa kapwa mo, may sarili kang galing at karunungan, kaya mo bang buhayin ang sarili mo? At yaon ang pawang katotohanan. Ang naniniwala at nagtitiwala sa Espiritu Santong di niya nakikita, may pandama siya para suriin kung sino kapwa-tao. Kaya, ang may pang-uri at pantatak, di man nakikita, ngunit nakapaloob sa katawan ng bawat tumanggap. Sapagkat may tatak na kayo, at tinatakan kayo na di nyo nakita. Kaya ito ang magsisilbing susi para sa inyo, upang pagdatal ng takdang panahon, makikilala ng Ama kung sino ang Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Lahat ng may kakayahan, magagawa nila kung anong kaya nila. Subalit ang wala, sa Ama ko'y kuha at hihingi ng kakayahan. Kaya mapapalad pa yung mga walang kakayahan na sa tuwin ay nananalig nagtitiwala sa Amang magbibigay. Yaw ng patutong hindi sila nawawalay. Kaya, alalahanin ninyo anuman ang kakayahan ninyo, nagwawakas ito. Alalahanin ninyo anumang mayroon kayo, maaring bawiin at mawala sa inyo. Kaya huwag ninyong tigibin ng paniniwala sa sarili nyo, kundi maniwala at magtigib kayo ng pagtitiwala sa Diyos Ama na di nyo nakikita. Subalit dapat kilalanin ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Iba ang relasyon sa isang kumpanya para sumikat at tumaas ang pwesto mo. Iba ang gagampanan mo para mapalakas at makita nila ang taglay mong kakayahan. Subalit, kapag sama ka, tumanggap at nakipagtotoo, alam na alam niya at batid na batid niya, di mo na kailangan suhulan siya at di mo na kailangan sumipsip ka pa. Sapagkat sa tao, tatlo silang nagpapakita ng gilas. Isa ang pinakikita nila ng gilas, ang pinakamataas. Subalit kung alin ang gusto niya sa tatlo, ni hindi man niya susuriin kung anong talino nila. Basta't kung gusto niya, kaya niyang ipagtanggol, kaya niyang sabihin, ito ang magaling. Ngunit gaano katotoo, siya nga ang magaling. Alalaw baga, ang ibig sabihin, ang tao'y mandaraya, kaya niyang lilangin ang kapwa. Basta sa puso niya nadama kung anong gusto niya sa kapwa ito. Ngunit ang Ama'y iba. Siya mismo, batid niya, tarus niya, kung sino nga ang totoo, tapat na anak niya. Kaya kailangan sa kanya magpakatotoo at maging tapat kayo upang siya mismo ang magbigay, maggantimpala sa gawa niyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Mapapalad kayong nagmimithi na sa bawat araw at gabi madama ang Ama, pangangalaga niya'y kakamtin nyo, pagmamahal niya'y madaraman nyo, liwanag niya'y makakamtan nyo, at makapananahan kayo, nahambing sa puno na sa tabi ng batisan, at patuloy na sariwa ang sanga at mga dahon, sapagkat di kailanman mga nguluntoy, maging punot ugat niyang nakataglay sa lupa. Kaya't sumisibol ang bungang di namamalayan, nasisiksik nito ang mga sanga ang hindi nakikita ni numan. Kaya't yaong Amang gumagawa nito, siyang hanapin nyo,
at makikita ninyo kung paano pamungahin kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Na ang bunga niyong sa dati mapait at mapakla, ginawa niyang matamis at tunay na kay linamnam ang bawat katas nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kabuti ng Ama kay dakila niya. Kung iyong susuriin ang iyong sarili, kaninang bago ka, di mo alam kung paano ka umupo. Halos malaglag ka na, uusad, tatabingi, sapagkat batid ko, nahihirapan ang balakang mo. Tama baga? Ngunit ngayon, ba't nakakaupo ka ng patag? Hindi ka pa naman hinawakan ni Constancia. Sa makatid, may humahawak sa iyo na di mo nakikita. Ang gulong, ang pambomba, ang pinapalobay hangin. Subalit, sa taong lumaki ang tiyan, hindi nakikita kung hangin o tubig ang lumaki sa kanya. Ngunit ang bumuhay sa katawan ninyo, alam kung ano ang dahilan, bakit lumalaki ang tiyan nyo. Mahal na mahal ko kayo. Hindi lahat ng malaki ang tiyan ay may diferensya o sakit na turingan siya. Subalit, tao, hindi rin sa ampat ang tiyan, doon mahahatulan, malala sakit niya. O dili kaya, nawala siyang sakit. At ang malaki ang tiyan, malala at mamamatay na. Kaya wala nga makahahatol sa inyong oras ng kamatayan. Kaya't manapangtop din at gawin nyo. Hanapin yung una, ang kaligtasan. Upang anuman takdang oras na idatal ang kayo'y bawi ng buhay, ipipikit nyo ang mata na di kayo nagkahirap-hirap muna. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kung inyong babaybayin ang mga istorya ng mga ninuno nyo, si Elias, iniyakyat sa alapaap pagdakay nawala, hindi na nakabalik at di bumalik. Subalit, sa kasaysayan, sinambit, siya ay nawala na, pumaroon sa Ama. Si Moises, nang takda ng mamatay, tinuran doon na sa bundok, ikay pabawian ng buhay. Walang naisambit at naitala kung anong naging sakit. Si Abraham ay binawian ng buhay sa kanyang katandaan, subalit hindi itinudlo doon kung anong karamdaman niyang tinaglay. Ilan na nga ba ang kasaysayan ng mga ninuno nyo na kung babaybayin nyo totoo kayo sa akin, ay mawawawaan nyo kung paano kayo nabubuhay ngayon sa inyong panahon. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Hindi nyo baga nasusuri tao? Kung minsan sa maliit na puhunan na palagot lumawak ito, ngunit kung minsan naman kay laki-laking ng puhunan hanggang sa nawala at nadurog ng ganap, nahambing sa bula na napara. Ano baga ngayon ang ibig kong ituran sa inyo, taong dapat magnilay at magbulay? Hindi nyo hawak ang inyong buhay at kabuhayan, kaya sama nyo panghawakan. Yung aral niya at salita ang inyong matutunan at panghawakan yung matibay na kailan may walang pagkabula ng lahat ng sa kanya'y tumatanggap at kumikilala, kailan may di niya pinababayaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, may mga taong hirap na ang isip at katawan sa pagpapayaman sa sanlibutan. Subalit nang dumatalang kamatayan, biglaan na lamang na paramang kanyang karamdaman
ay hindi man lang naging salita, ano kinamatay. Kung magkagayon, magnilay kayo't magbulay. Patotoo lamang na walang makababatid ng tunay na karunungan kung anong kaganapan at magaganap sa inyong buhay. Kaya't ang marapat nyo saliksikin at naunahin, yaong Ama kung paano nyo tatanggapin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking Ama at Ama nila, palalim ng palalim ang pagtuturo mo, ngunit pababaw ng pababaw sa taong nabubuksan at natututo. Pahaba ng pahaba ang gwat sa taong hindi matuto at naliligaw para sa iyo. Ngunit palapit ng palapit at halos hawakan mo, yaong natututo't hinahanap kang totoo. Paluwang ng paluwang ang dinaraanan ng tao, subalit sa luwang maraming napapahamak sa mundo. Kaya't ayaw nilang tahakin na masikip at makipot na daan mo, sapagkat yaon ang daan ng kaligtasan. O aking Ama, kawa at kahabagan mo sila, di nila batid ang ginagawa nila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, sapagkat daratalang takda. Kung sino ang palagay niya, maganda sasapitin niya, siya ang pumapangit sa bandang huli ang buhay niya. Subalit, ang pinapalagay nilang walang kwenta at walang kabuluhan, yun pala ang binigyang kabulat maging kwenta ng Ama sa kanya ay wala ng katapusan. He chakarambole yehele, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya, upang di maganap ang usigi ng budhi nyo, patuloy niyong ilapit ito sa amang di nyo nakikita. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Ay, buti ng Diyos, ano po? Paano nga ba kalilimutan ng Diyos? Paano nga ba siya lalayuan? Paano nga ba siya itatakwil? Paano nga ba pinagmamalakihan ng tao? Paano nga ba nasasabi ng taong kahit naman ako wala dyan, ang Diyos ay sinasamba ko? Eh, sinasamba nga niya ang Diyos eh. Wala namang papatid-patid sa salita ng di tama. Eh, sinamba ba niya ang Diyos? Amin na mahal. Alam niyo po, pag nasumpungan niyo ang Panginoon, tunay na masasabi niyo sa sarili niyo, baka sabihin niyo, ayaw niyong magbabad sa SM. Baka sabihin niyo, ayaw niyong magbabad sa mga park. Baka sabihin niyo, ayaw niyong magbabad sa mga lahat. Sa mall, sa mga pasyalan, na ang lahat kapagalan ng katawan, mata tumititig, kalooban ay nahihirapan, lalo na kung hakbang ng hakbang, pagdating sa bahay, masakit ang katawan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, parang ito naman ang pinagmamalakit, pinagmamagaling ng tao. Eh, nagpunteka ako sa ganun, nagpunteka ako sa ganyan. Hoy, namasyaleka kami ng ganun, nagpunteka ako sa bansang ganun. Ano ba naman ang makikita mo sa iba't ibang bansa? Lupa pa rin, alapaap. Ang naiba lang kung ano ang kanilang pamunuan, kung ano ang patakaran, kung ano ang ginagawa, kung ano ang iba't ibang teknolohiya. Yun lang ang naiba, pero lupa pa rin ang aapakan. Buhay ba ang Diyos? Lamang kung niloloob ng Ama na ikailakbay niya, pinatutupad niya yun para lamang may ipakita sa sayo. Hindi para magyabang ka at magmagaling. Nakarating ako doon, nakarating ako dyan. Kaya minsan may nagsasabi, ay, nakarating na ako sa bansang ganon, pwede na ako mamatay. Pero hindi pa siya namamatay, nangarap na naman pumunta sa bansang ganon, ay, pwede na kang mamatay. Sa kakasabi niyang pwedeng mamatay, lalo siyang naghihirap ang buhay. Yung katawan lupa niya, kasi marami na siyang hangarin at layunin. Kakaunti lang una, naragdagan ng naragdagan, hanggang pinakahirap na ang isip niya dahil di niya alam kung paano malumod sa kanyang nakamtan. Buhay ba ang Diyos? Kaya mga mahal, huwag kayong magpakalumod sa inyong nakakamtan.
At huwag kayong magpakalula sa inyong kalalagayan. Baka bumagsak kayo at mamatay na di nyo namamalayan. Magising kayo sa katotohanan nang di nyo sapitin ang kamalian ng buhay. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ay, at ama ko. Buhay po ba ang Diyos? Sige po. Ano po ba gusto niyong pinakikinggan? Ang totoong istorya o istoryang kanto? Ang istoryang totoo ay nilalakbay ka ng di mo namamalayan at napapatotohanan mo na may Diyos na buhay. Tama po ba? Subalit subukan mo, magbantay ka sa isang lugar at wala ka nang ginawa kundi masdan ang kapwa mo, titigan ang kapwa mo, sundan ang kapwa mo, subaybayan ang kapwa mo, mahihirapan ka rin, mapapagal ka rin, magsasawa ka rin. Tingnan ko kundi isang araw, ikaw naman ang minamasdan, sinusundan, at para kang aliping hindi makawala na nakatali. Buhay ba nga ma? Talinghaga lamang ang aking binabaybay at tinuturan. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Ang sabi ko po sa Panginoon kanina, Panginoon, bahala ka na kung alin ang bubuksan mo. Yan. Mula sa karunungan ni Solomon, ang mga bagay-bagay ay nagpapalit-palit lang, tulad ng lira na babagong kalagayan ng himig. Kahit hindi binabago ang nota. Oo nga naman. Iba kapatid? Nakatulog. Yan ang pawang katotohanan. Katulad ng organ, nababago ang nota na hindi mo naman ginagalaw, di ba? O ganyan din ang mga bagay-bagay na maaring magbago kahit di mo galawin. Alin bagay-bagay? Yung bagay na nagaganap sa buhay mo. Na hindi ka gumagalaw, hindi mo na igagalaw at di mo gagalawin, nababago ng Diyos na hindi mo nakikita. Buhay bang Ama? Kahit hindi binabago ang nota, yun nga, kahit yung tinatawag na mga lira, yung mga gamit, mga gitara, lahat ng mga bagay na ginagamit sa tugtugan. Tulad ng gitara, tinono ngayon. Pag gagamitin mo, iba na naman ang tono. Di ba kapatid? Tulad ng organ, ginamit mo ngayon. Pag gagamitin mo, iba na naman ang tono. Sa makatwid, walang makababatid niyan, kundi iyong gumagamit sa kanya para itono niya. Alalaong baga, ganyan din ang katawan ng tao. Walang makapagpapabago sa kanya, kundi yaong may-ari sa kanya. Buhay bang Ama? Kaya kung siya'y lolokohin ng tao, paano siyang mababago? Makipagtotoo mo na isip at damdamin nang sa gayon siyang hindi nakikita ang nagbabahagit nagbibigay ng pagbabago na ikasisi at ikaliligaya mo, tao. Ang mga hayop sa katihan ay nagagawang mga hayop sa tubigan. At ang mga nasa tubigan ay umaahon sa katihan. Oh! Ang may pandinig ay nakarinig. Paano mo ito unawain tao kung hindi ko ibabaybay at ipapaliwanag sa iyo? Alalaong baga, kung ang hayop na nasa katihan maaring lumusong sa tubigan, at ang nasa tubigan maaring umahon sa katihan, sa patag baga, ganyan din ang buhay ng tao. Kung nandoon ka sa katigangan, maari kang lumusong sa magandang buhay. Sapagkat ang Ama mong nagpapagalaw ng mga bagay-bagay, siya rin ang mag-aahon sa iyo sa dukha mong kalalagayan. Buhay bang Ama? At kung paano naman ikay nakalusong na sa kasaganaan,
Sa hindi mo namamalayan, kaya kanyang dalhin sa katigangan. Lalo't higit kung palalo kang nilalang at mayabang dinadaya mo, siya lamang ang nakasasaksi sa iyo ng kapwa mo'y mapapaniwala mo, ngunit siya'y hindi kailan paman. Hindi nababago ang lakas ng apoy kahit nasa tubig, at ang likas na kapangyarihan ay ng tubig sa pagpatay ng apoy ay nawala. Ganyan ang pawang katotohanan. Tubig man ang tunguhan, patag man kung saan dako, ang lakas at kapangyarihan ng apoy ng Ama, ang liwanag niya ay walang makamamatay na sinuman, sapagkat tanging siya lamang ang nagtataglay ng kapangyarihan para iparan niya kanino man ang liwanag na kanyang dinulot kung walang katuturan at pakinabang sa binigyan. Ang mga ningas ay hindi makasunog kahit siyang madaling masunog kung matambak dito tulad ng yelo. Pawang katotohanan. Ano man ang ningas ng apoy na kalooban ng Ama, kung ang isang lalagyan at babahaginan ay di marunong makadamat tumanggap bilang anak niya, masisira ang galing ng makapangyarihan sa taong ayaw tumanggap sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat mahahambing siya sa yelo, na naagnas na dudurog, nawawala. Ganyan ang kaloob sa tao. Kung papanong ibinigay, hindi niya namamalayan, ito'y napaparam, lalo tigit kung gagamitin sa hindi nararapat. Sa lahat ng bagay, Panginoon, niloob mong padakilain ang iyong bayan, hindi mo sila pinabayaan saan mang dako sa lahat ng panahon. Sa makatwid, walang pinabayaan ng Ama ang tawang nagpabaya sa pagmamahal niya at pagkalinga. Walang nilimot siya, lahat ay inaruga at kinupkup niya. Ang tawang di marunong dumamat kumilala sa Kanya, kaya't di siya madama kung paano kahalaga sa buhay nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Gusto pa po ba ninyo? Subalit gayon pa man, siguradong kulang pa rin yan kahit araw-araw kayong mag-aral. Kaya bukas dagdagan ninyo, magsimba naman kayo. Ano po? Sapagkat patuloy niyong diligan ang inyong katawan at walang makadidilig niyan, kundi ang dadaloy sa inyong mainam. Kaya't inyong buhayin ang inyong pagtitiwala at bubuhayin naman ng Ama ang galak sa puso nyo. Kaya makinig kayo mula sa Eklesiastiko. Ang nagmula sa suhol at pang-aapi ay tuluyang mawawala. Ngunit ang katapatan ay mananatili magpakailanman. Pakaingat kayo kung kayo'y manunuhol ng kapwa nyo. Baka sa kakasuhol nyo, ang pangsuhol nyo'y mawala. At kayo namang nasusuhulan, baka hindi nyo namamalayan, higit kayong napapalungi at napapariwara. Ang kayamanang nanggaling sa masamang paraan ay parang baha sa sapa, sapagkat tulad ng sapa natitigang. Malaki ang tubig at mabilis ang agos pag kumukulog at umuulan. Sa lakas ng agos, nadadala pati ang mga batong madaanan. Yan ang taong hambog at mayabang. Sa lakas ng kanyang kayabangan, nawawala ang kanyang kapitapitagan, sapagkat salip na siya ay igalang,
mahalin at dakilain ang mga marurunong siya'y iniiwanan. Kaya para siyang tubig na napaparam na naglalaho sa lupa kapag natuyo, wala kang masasalok ni anuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang karagdagan, bukas nyo na hanapin. Kung susuriin ninyo ang lapay at atay nyo'y halos magkamukha, ngunit magkaiba. At iba't iba kayong kasarian, lalaki at babae, ngunit ang bituka nyo'y isa lang ang forma. Ngunit ang utak nyo'y hindi pare-parehas ang laki. Pag mo sabing malaki ang ulo mo, malaki ang utak mo. Pag mo sabing maliit ka, maliit ang utak mo. Sapagkat walang nakasusurit nakakakita nito, maliban ang bumuo ng bungo ninyo. Kaya, ang lakas at laki ng inyong katauhan masusukat ng kapwa nyo, subalit ang kaloob ko'y di matitimbang ng kahit na sino. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, mapapalad ang may pandama na totoo ang puso niya. Higit na mapalad ang tapat na puso at di talusira sa Ama. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo. Magalak kayo at magbunyi. Huwag kayong mga takot sa paalala at babala, kundi kayo'y magsamakit at magsikap na sa Ama ay tumanggap. Wika ngang maliwanag. Nakikita nyo mang nayayanig ang bundok, kung patag ang inyong loob, Ama pa rin ang sa inyo, kaligtasang ganaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit gaano man kayo katatag at kayaman, sa palagay nyo'y kayo'y kayang-kaya nyong gawin ang lahat. Kapag nakita nyo na kung papaano kayo parusahan, baka sabihin nyo, Ama ko, patawarin ako. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Kanina ang pagbasa kung paano ang dalawang tao, ang isang publikano, na ang tingin sa sarili niya ay kay galing niya. Na ang isa naman ay halos dagukan ng sarili niya sapagkat nahiya siya sa Diyos dahil siya'y makasalanan. Yun namang magaling. Ang tingin niya sa sarili niya ay siya mabait, siya daw ay nagbibigay ng ikapo, siya daw ay hindi nagnanakaw, siya daw ay hindi nangangalunya, siya daw ay hindi nanloloko. Ang galing-galing niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. Sabi niyang maliwanag sa Panginoon, ako po'y laging nag-iikapo. Nagbibigay po ako. Hindi po ako nanlilinlang, hindi ako nandadaya, hindi ako nakikiapid. Hindi ako sinungaling, hindi ako mandaraya, hindi ako magnanakaw. Ang galing-galing niya. Sa palagay niyo, sino ang kinalugdan? Yung tao na ang tingin niya sa sarili, makasalanan siya, at di man lang makatitig sa langit, o yung magaling at mayabang na nilalang. Ganyan ang nasa ng Ama. Bayaan mo siyang magtaas sa iyo, huwag ang sarili mo. Huwag mong tingnang magaling ka, kundi tingnan mong wala kang galing. Nang sa gayon, bigyan ka ng galing ng Ama mo. Huwag mo rin tingnang malakas ka, at wala kang sala, kundi tingnan mong ikay mahina at makasalanan nang humingi ka ng tawad sa Ama mo at palakasin ka pa niya. Alam kong may magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Di mo nga ginagawa yaon kung hamakin mo naman ang kapwa mo'y kay inam, para mo na rin sinabing isa ka ring masamang nilalang. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Si Magdalena ay puspos ng kasalanan, nagbebenta ng katawan. Subalit inamin niya na siya'y gayon. Nagsisi siya at lumapit, nagbalik loob. Subalit yung mga mapamula, mapagparatang, mapagbintang, nang isip nila'y masama, mayabang silang nagsasalita. Bakit eka, tinatanggap yan kung alam lang niya ka ang babaeng yan ay gayon at ganyan. Yan ang taong mapagmagaling, mapanghamak ng kapwa. Sino ang pinatawad? Sino ang kinalugdan? Ang isang makasalanan, hindi ang nagmamagaling sa sariling walang sala. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, panahon na naman ang paggunita ng pagkakapako at pagkakahilahod. Subalit ilan kaya ang gumugunita na nagbabagot na ang tigandamdamin? Panahon na naman ang pagtitik ayuno.
Subalit ilan kaya ang totoong nagbabalik loob sa Ama? Panahon na naman ang sinasabing magsisisi ako. Subalit pagkatapos kaya'y ano naman ang gagawing pagbabalik niya? O tao, paulit-ulit na lamang nasisilayan ng Ama ang lahat ng gawa ng tao sa mundo. Kailan naman kaya mababago ang kanyang pananaw na makita ang mga anak niya na di na nagsasalita kundi gumagawa, na hindi na nagtuturan kundi nagpapakatapat, na hindi na nangangako subalit sumusumpa na kailanman ay hindi na magbabalik sa hindi tama. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Kung papaano siya ay dapat na nadarama, mahirap damhin yun eh. Kaya gaano man kabilis o kadalas mong sabihin na magsisisi ako, pag wala pa po dito, hindi mo magagawa itong pagbabago eh. Kaya dapat naririto po eh. Kaya hindi naman pwedeng gaya-gaya yung pagbabago eh. Kasi hindi pwedeng para kang gumagaya sa damit, sa style ng damit. Kasi dito yun nararamdaman eh. Dito yun nabubuhay. At kapag dito na nabuhay, walang mahirap, magaan ang lahat. Hoy bang Diyos? Hoy po bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, nawa, lakasan mo ang loob mo. Ginawa na sa'yo kung anong dapat gawin sa sensya, ngunit ganyan pa rin. Nagtuko ka na rin sa mga albularyo, ngunit ganyan pa rin. Tama ba ga? Batid ko. Sapagkat yan ang patotoo. May ginagawa akong di nyo nakikita, may nasusuri akong di nyo masusuri. May sasabihin akong di nyo maunawaan, subalit kayo lahat ay nawawawaan ko. Ang may pandinig ay nakikinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, magalak kayo at magbunyi. Magpasalamat kayo kung wala kayong ginawang masama sa inyong kapwa, na hindi nyo layunin kayo'y magpahamak at sila ang sa inyo ay gumagawa ng di tama. Sapagkat huwag kayong gumanti. Bayan niyong ang Ama ang gumanti para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya, sa dakong ito eh, meron ba kayong time card? Meron ba kayong yung ID? Meron ba kayong mga, ano bang tawag doon, recording na kung absent ka o present ka ngayon, bukas ay absent ka? Wala ano. Pero sa Diyos nakarecord kayo lahat kung anong ginagawa nyo bawat araw. Kaya, huwag nyo sabihin, hindi naman eka alam. Alam niya. Huwag kayong sa tao magmagaling. Pabayaan yung sa Diyos kayo makakita at makakita siya sa inyo kabutihan at galing. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, sabi nga kahit pananaw sa iyo ng kapwa mo'y masama ka, basta ang Diyos ay ang pananaw niya sa iyo mabuti, kay sapat na Tama po ba? Kahit ang pananaw ng kapwa mo at pagkakaalam niya sa iyo sinungaling ka, basta ginagawa mo naman at alam na alam mo kung sinungaling ka nga,
at ang Diyos mahigit na siyang nakapagsasabi sa iyo kung sinungaling ka, patag ka pa rin, mananahimik ka pa rin. Tama baga? Subalit, kung ikaw mismo dinadaya mo sarili mo, talagang daratalang araw, di ka makakali. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Sa inyong lahat, sumainyong kapayapaan sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Umayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, kapanatagan ng kalooban, kapayapaan ng kaisipan ay manahan, upang patuloy kayong makapag-isip at maidatal ang mabuti sa inyong mga isip at madaman yung ganap kung anong nararapat nyong damhin at ipagkakalob ng Ama ang sa inyo'y tuwirang makabubuti man din. Pagpalain kayo. Alam niyo po, pag sa isip at damdamin nyo, tinanggap nyo ang Panginoon, pag hindi kayo nabendisyonan, masaya pa rin kayo. Totoo po yan. Sapagkat taglay nyo na sa puso nyo yung bendisyon niya eh. Ngunit 10 beses man kayong nagpabendisyon, pag lumisan kayo sa inyong nagbendisyon, wala rin kayo nadama, wala pa rin kwenta. Kaya tanggapin nyo Ama, kilalanin nyo yung Ama, liligaya kayo. Pagpalain kayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita iiwan, kailan may wag mo kong iiwanan, kailanman wag akong lilimutin, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, nanaisin ko, habang buhay, nasa't layon ko, habang buhay, ikaw na manahan, mahal na mahal kita, Panginoon. Tayo na po, may bukas pa. Magsimba kayo kung saan kayo nakaroon at kayo naman ay, sabi ni Ruben, simba na.